Sir, sana po tanggapin niyo na ako. Kahit mababang posisyon lang po, ay tatanggapin ko. Kailangan ko lang talaga ng pera para ipagamot ang mama ko. Pabagsak na ibinaba ng gwapong binata ang folder ni Rebecca na may lamang resume nito. Okay, you're hired. Malamig ang tono ng boses niya. Talaga po? Hindi makapaniwalang sabi ni Rebecca at napatayo. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at halos lumuhod na sa sobrang saya. Maraming salamat po, sir. Kailan po ako pwedeng magsimula? Tanong ni Rebecca. Pwede ka nang magsimula ngayon. Napataas ang kilay ni Rebecca. Hindi niya pa alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero ngayon na kaagad ang simula ng trabaho niya. Ano pa palang trabaho ko rito sa kumpanya ninyo, sir? Napakalaki ng gusali na ito. Kaya tatandaan ko po muna ang bawat sulok. Sabi ni Rebecca, sabay bitaw sa kamay ng lalaki. Napahalokip-kip ang lalaki sa kanyang harapan. Nagtataka ito dahil hindi pa pala alam ng babae kung anong trabahong pinasok niya. Kaya pala may dala pa itong resume. Hindi mo ba alam kung anong pinasok mo dito, miss? Tanong ng lalaki. Hindi po, sir. Ang haba kasi ng pila sa labas. Sabi nila hiring daw dito. I am hiring for someone to be my girlfriend. Po? Sir? Napaatras si Rebecca sa gulat. Hindi niya akalain na hindi pala trabaho ang na-applyan niya. I know you're the one. Napakaganda mong babae. Makinis. Natural lang ang ganda mo. Matangkad ka pa at pwedeng pang-model ang katawan. Niyakap ni Rebecca ang kanyang sarili dahil sa sinabi ng lalaki habang nakatingin sa katawan nito. Bastos, aalis na lang ako kung hindi pala tunay na trabaho ang makukuha ko dito. Sigaw ni Rebecca at kinuha ang kanyang folder. 1,000,000 para sa isang buwan. Miss Rebecca, kailangan mo lang magpanggap na girlfriend ko. Sabi ng lalaki dahilan para mapatigil si Rebecca. Pakiramdam niya ay pumintig ang tenga niya nang marinig ang 1,000,000. Napakalaking pera noon para makatulong sa kanya. At sa kanyang ina na ngayon ay nasa ospital. Anong kailangan kong gawin kung magiging girlfriend mo ako? At kailan ko makukuha yung 1,000,000 para makasigurado akong hindi ka scam? Pumamewang si Rebecca sa harapan ng lalaki. Pinanood naman ni Rebecca na kumuha ng isang tseke ang lalaki. Sinulat nito ang 1,000,000 at agad na inabos sa kanya. Akmang kukuhanin yun ni Rebecca, ngunit binawi ito ng lalaki. Kailangan mo munang pumirma sa kontrata bago mo makuha ang sahod mo sa pagiging girlfriend ko, sabi ng lalaki at inilabas ang isang papel sa loob ng envelope. Binasa iyon ni Rebecca. Exclusive contract? Teka, bawal ako makipagrelasyon sa iba. Tapos dapat sa kondo mo ako nakatira? Kailangan din kitang samahan sa lahat ng business trips mo? Teka, sino ka ba sa kumpanya na to? Naguguluhang tanong ni Rebecca. I am Charles Montenegro, ang CEO ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Isang bigating lalaki pala ang kaharap niya ngayon. Pero bakit nag-hire ka pa ng girlfriend? Wala bang babaeng pumapatol sa'yo? Natatawang sabi niya. I hate to invest feelings sa mga babae. That's why never ako magkaroon ng girlfriend. Kasama dyan sa kontrata na bawal kang humindi sa mga utos ko. At ipapagawa ko sa'yo. Kailangan mo ring tandaan lahat ng tungkol sa akin para makumbinsi natin ang pamilya ko. Ani Charles, iba na talaga ngayon ang mayayaman. Pati girlfriend ay binibili na. Pasalamat ka, kailangan ko ng pera kaya tatanggapin ko ang offer mo. Siguraduhin mo lang na hindi ako mapapahamak dito ha. Sabi ni Rebecca at kinuha ang ballpen para pirmahan ang kontrata nilang dalawa. Nakalagay naman dyan na kapag na-aksidente ka at kasama mo ako, sagot ko lahat ng hospital bills mo. Sabi ni Charles at nagdakad pa palapit kay Rebecca. Pinirmahan niya rin ang kontrata at inilahad ang kamay nito. Paano kung biglang ayoko na? Tanong ni Rebecca habang nakatingin sa kamay ni Charles. Ibabalik mo ang 1,000,000 tapos papalitan mo rin lahat ng magagastos ko sa'yo. Sabi ng binata. Tinanggap naman ni Rebecca ang kamay ni Charles. Hindi alam ni Rebecca na ito pala ang simula ng masalimuot niyang buhay.
sa poder ni Charles. Pumunta si Rebecca sa ospital. Naroon ang kanyang nakababatang kapatid na si Sofia na siyang nagbabantay at nag-aalaga sa kanyang ina habang nagpapagaling sa ospital. Ate, kailangan ng operahan ni Mama. Hindi pumayag yung ospital dahil marami na daw tayong utang dito. Naiiyak na sabi ni Sofia kay Rebecca. Huwag kang mag-alala, Sofia. May pambayad na tayo. Pwede nang maoperahan si Mama. Nakangiting sabi ni Rebecca. Saan ka nakahanap ng pera, ate? Malaking pera ang kailangan natin, hindi ba? Tanong ni Sofia. Oo. Sandali lang ha. Pupunta ako sa cashier para magbayad. Kakausapin ko ang doktor ni Mama. Tumango ang kapatid nito kaya naman. Nagtungo na si Rebecca sa cashier. Yakap-yakap ni Rebecca ang bag nitong naglalaman ng 1,000,000. Hello, ma'am. Ano pong pangalan ng pasyente? Tanong ng kahera. Rosemary Perez po, room 72. Ang balas niyo po ay 79,000 pesos. Agad na nagbilang ng libo-libong pera si Rebecca. Pakiramdam ni Rebecca ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Ngayong mapapagamot na niya ang kanyang ina na naghihirap dahil sa cancer. Salamat po, sabi ni Rebecca nang maibigay ang resibo nito. Agad na hinanap ni Rebecca ang doktor ng kanyang ina. Doc, please, operahan niyo na po ang mama ko. Gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo para maragdagan ang buhay ni Mama. Ito ang resibo Bayad na po kami sa lahat ng utang dito sa ospital. Naluluhang sabi ni Rebecca. Huwag kang mag-alala, miss. Ipapaayos ko na kagad ang surgery room para sa mama mo. Babalitaan ka namin kung anong oras ang surgery niya. Salamat po, Doc. Nakangiting bumalik ng kwarto si Rebecca. Gising ng kanyang ina. Ngunit baka sa mukha nito ang pagkahirap dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ma, kamusta po kayo? Kumain na ba kayo ni Sofia? Tanong ni Rebecca at naupo sa tabi ng ina nito. Anak, kaya ko pa. Sabi ni Sofia, nakapagbayad ka. Paano? Saan ka nangutang, anak? Tanong ng kanyang ina. Hinawakan ni Rebecca ang kamay ng kanyang ina at saka ngumiti. May trabaho na po ako. Nakiusap ako sa boss ko at alam niya ang lagay mo kaya pinayagan niya akong kuhanin ang una kong sasahurin. Kahit labag sa kalooban ni Rebecca, ay nagsinungaling pa rin siya. Hindi pwedeng malaman ng kanyang ina ang pinasok nito para lang sa pera. Salamat naman. Ipinagdarasal ko talaga na may mahanap tayong pera. Oras na gumaling ako, makakabalik na kayo sa pag-aaral. Matutuloy mo na ang kolehiyo mo, anak. 1 taon na lang makakatapos ka na. Sabi ng kanyang ina at hinawakan ang pisngi ni Rebecca. Kung sana nabubuhay lang si Papa, siguradong hindi niya tayo pababayaan. Malungkot na sabi ni Rebecca. Napayo ko naman ang kanyang ina. Namatay ang papa nila Rebecca noong 17 years old pa lamang siya dahil sa aksidente. May humaharurot na sports car at binangga ang tricycle ng kanyang ama. Dead on arrival ang ama nito samantalang kahit kailan, hindi nahuli ang suspect sa pagkamatay ng kanyang ama. Anak, alam kong binabantayan tayo ng ama mo. Hindi man niya tayo nakikita. Hindi man natin siya nakakasama. Niyakap ni Rebecca ang kanyang ina. Ma, may gusto sana akong sabihin. Tungkol po sa trabaho ko. Panimulan ni Rebecca. Ano yun, anak? Tanong ng kanyang ina. Ma, medyo matagal po ako mawawala ha. Sekretary po kasi ang nakuha kong posisyon. Malaking kumpanya po ang napasukan ko. At dahil doon, yung boss ko po ay maraming out of town trip. Kailangan pong kasama niya ako sa lahat ng lakad niya para pagsilbihan ko siya. Mag-iimpake po ako ng mga gamit ko at dadalhin ko po sa office. 1 buwan po kasi ang naka-schedule niyang out of town trips. Kaya baka 1 buwan din po ako mawala. Pero kung kaya ko po at may pagkakataon, dadalawin ko po kayo. Paliwanag ni Rebecca sa kanyang ina. Bagamat puno ng kasinungalingan ang kanyang mga sinabi, sa tingin ni Rebecca, ay itong pinakamabuti para sa kanyang pamilya. Ang tagal mo palang mawawala, ate, sabi ni Sofia.
Pasensya ka na. Sa'yo ko na muna iiwan si Mama. Basta i-text mo ako palagi. Para alam ko ang lagay niya. Hinawakan ni Rebecca ang kamay ng kanyang kapatid. Opo ate. Naintindihan ko naman at alam ko po yung sakripisyo niyo para sa atin. Napangiti si Sofia sa kanyang ate. Anak, pasensya ka na ha. Dapat nag-aaral ka ngayon. Kung hindi lang dahil... huwag mong isipin yan. Ako ang bahala. Napatigil naman sila nang pumasok ang nurse sa silid. Ma'am, naka-schedule na po ang operation ni Mrs. Perez. Kailangan na po namin siyang ihanda para sa operasyon. Sabi ng nurse, kaya napaatras ang dalawang magkapatid. Gaano katagal ang operasyon, miss? Tanong ni Rebecca. 5 oras po siguro o 6 na oras. Sagot ng nurse. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Rebecca. Unknown number yon kaya lumabas siya ng silid upang sagutin ang tawag. Hello? Sino po ito? Rebecca, nasaan ka na? I've been waiting here for an hour. We need to buy you some clothes para sa party ng kaibigan ko mamaya. Bilisan mo at tumatakbo ang oras. Sabi ng lalaki sa kabilang linya at alam ni Rebecca na si Charles yon. Sige Sir Charles, pupunta na ako. Sabi niya. Agad siyang binabaan ni Charles ng telepono. Nagmamadali namang pumunta si Rebecca sa kanyang ina at kapatid upang magpaalam. Ingat ka anak, galingan mo sa trabaho mo ha. Oo nga ate, alam namin kayang-kaya mo yan. Salamat ma, Sofia. Ipagdarasal ko po ang operasyon ninyo. Nagkayakapan ang tatlo at saka umalis na si Rebecca. Pumunta muna siya sa kanilang bahay para mag-impake. Isang maleta ang bitbit niya. Habang patungo sa building na pagmamayari ni Charles, ay hindi niya maiwasang hindi mag-alala sa kanyang ina. Pagdating ni Rebecca sa kumpanya ni Charles, ay naabutan niya ang binata na may kausap na isang magandang babae. Nakasuot ito ng office uniform at pansin ni Rebecca ang paghaplos nito sa braso ni Charles. Wala namang reaksyon ng binata sa ginagawa ng babae sa kanya. Oh, Rebecca, nandito ka na pala, sabi ni Charles nang makita si Rebecca na nakatayo sa pinto. Mauna na po ako, sir. Walang ganang sabi ng babaeng kausap ni Charles at saka umalis. Naiwan ang dalawa sa silid. Napatingin naman si Charles kay Rebecca mula ulo hanggang paa. Can you wear something girly or revealing? Pupunta tayo ng mall, sabi ni Charles. Ha? Hindi ako masyadong nagsusuot ng revealing clothes, sabi ni Rebecca. Buksan mo yung maleta mo. Titingnan ko kung ano-anong mga dala mo, sabi ni Charles at akmang kukuhanin kay Rebecca ang maleta nito. Teka, sigaw ni Rebecca. Alam niyang naroon ang kanyang mga bra at underwear, kaya naman pilit niyang inaagaw kay Charles ang maleta. Masama ang tingin sa kanya ni Charles, kaya wala siyang nagawa, kundi bitawan ang maleta. Namula ang pisngi ni Rebecca nang buksan ni Charles ito at tumambad ang mga bra niya. Hindi naman pinansin ni Charles ang mga iyon, at saka binungkal ang mga damit niya. Kinuha ni Charles ang isang fitted dress at agad na hinagis kay Rebecca. Yan ang suotin mo, doon ka sa CR ko magbihis, sabi ni Charles at itinuro ang kanyang banyo. Sige. Nahiyang sabi ni Rebecca. Pagkatapos niyang magbihis ay nagulat ang binata sa hubog ng katawan ni Rebecca. Malaki ang balakang nito at sobrang liit naman ng kanyang tiyan. Halos lumuwa naman ang dibdib ni Rebecca dahil sa sobrang sikip ng dress na napili ni Charles. Hindi ako komportable dito, Charles. Pwede bang iba na lang? Sabi ni Rebecca. No, susundin mo kung ano ang gusto ko. Malamig na sambit ng binata. Inayos ni Rebecca ang kanyang maleta. Lumabas naman ng opisina si Charles at agad namang sumunod si Rebecca sa kanya. Pinagtitingin si Rebecca ng mga taong nasa paligid niya hanggang sa pagsakay nila ng elevator. 9 p.m. ang party ng kaibigan ko, kaya mag-ayos ha. Kailangan ikaw ang pinakamagandang babae doon, sabi ni Charles habang nakatitig lang sa pinto ng elevator. Oh, okay. Grabe sa pressure, bulong ni Rebecca. May sinasabi ka? Sita sa kanya ni Charles. Ha? Wala po, sir. Napabuntong hininga na lamang si Rebecca.
Naunang lumabas si Charles ng elevator. Nakasunod naman sa kanya si Rebecca. Pagsakay ng kotse ay hindi man lang siya naisip ng pagbuksan ni Charles ng pinto. Hindi naman na ginawang big deal yun ni Rebecca dahil wala naman talaga namamagitan sa kanilang dalawa. Kapag nakakita ka ng camera, ngumiti ka lang palagi. Hold my bicep. Para namang magbuka tayong mag-boyfriend at girlfriend. Malamig na sabi ni Charles at nagsimulang magmaneho ng sasakyan. Paano tayo magmumukhang sweet kung ganyan palagi ang itsura ng mukha mo? Palagi ka kayang nakabusangot. Ang sungit mong tingnan. Baka isipin ng mga tao, ako lang naghabol sa'yo. Napahalokip-kip si Rebecca at tumingin sa bintana. I told you, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Hindi ka pwedeng kumontra, sabi ni Charles. Kumokontra ba ako? Ang ibig ko lang sabihin, kung gusto mong maging kapanipaniwala itong girlfriend at boyfriend acting natin, dapat umakto ka ring sweet sa akin. Hawakan mo man lang ang bag ko. O di kaya, pagbuksan mo ako ng pinto. Iritang sabi ni Rebecca habang nakatingin pa rin sa bintana. I thought ako ang boss dito. Parang ikaw ang demanding. Nakakalimutan mo ata ang posisyon mo sa kontrata natin. Biglang preno ni Charles nang makita ang red lights sa traffic lights. Dahilan para lingunin siya ni Rebecca. Sir, tinutulungan lang kita. Ni Rebecca. Whatever. Just do what I told you so. Napailing si Charles. Nang tuluyan silang makarating sa isang mall na pagmamay-ari ng kapatid ni Charles, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng kanyang pamilya. Hinawakan naman ni Charles ang kamay ni Rebecca. Nalaki naman ang mga mata ni Rebecca dahil sa ginawa ng binata. Ngumiti naman si Rebecca sa babaeng nasa harapan nila. Charles, you're finally here. Is she your girlfriend? Tanong ng isang magandang babae, ang kapatid ni Charles. Yes, ate. She's Rebecca Perez. Kakauwi niya lang dito sa Pilipinas. She's the one I told you na nakilala ko sa Paris when I visit there. Sabi ni Charles. Pilit na ngumiti si Rebecca sa ate nito. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Wala siyang alam sa kwentong gawa-gawa lang naman ni Charles. Kaya hindi niya alam paano ang daloy ng kasinungalingan nilang dalawa. It's nice to meet you, Rebecca. I am Jenny, older sister ni Charles. Nilahad ng kapatid nito ang kamay niya, kaya naman tinanggap kaagad ni Rebecca ang kamay niya. It's nice to meet you po, ate. Nakangiting sabi ni Rebecca. Tara, magsimula na tayo mag-shopping. Pumili ka lang ng mga gusto mong damit, Rebecca. Sagot ko na lahat. Masayang sabi ni Jenny. Hala, nakakahiya naman po, sabi ni Rebecca. It's fine, Rebecca. Soon, magiging part ka na rin ng family namin. Isa pa, ang tagal na namin naghihintay na dumating ka sa buhay ni Charles. Alam mo bang napag-iiwanan na ang kapatid kong to? Daig pa siya ng bunso naming kapatid na may anak na ngayon. Ate, pwede ba? Huwag mo na i-open up ang kwentong yan. Pagpigil sa kanya ni Charles. Bakit? Hindi ba alam ng girlfriend mo ang kwentong pamilya natin? Tanong ni Jenny. Napailan si Rebecca at yumuko. Sa pagkakataong yon, naintindihan niya kung gaano kadesperado ang binata sa paghahanap ng girlfriend dahil sa kanyang pamilya, sa pressure ng mga ito sa kanya. Anyway, we have many designer clothes here. Pick anything you like, Rebecca, sabi ni Jenny nang makarating sila sa isang sikat na brand ng mga damit. Ako nang pipili ng mga damit mo, Rebecca. Oh, bakit Rebecca lang tawag mo sa kanya, Charles? Wala ba kayong endearment? Like, love, honey, sweetheart? Mapangasar na sabi ni Jenny at hinampas ng mahina ang braso ng kanyang kapatid. Ate, ayokong malaman mo ang endearment namin. Baka gayahin mo pa. Irritableng sabi ni Charles. Hinila ni Charles si Rebecca papunta sa mga Korean style na crop top. Isang sales lady ang lumapit sa kanila na may hawak na cart. Agad na kumuha si Charles ng madamit at ibinigay sa sales lady. May nagustuhan ka ba? Tanong ni Charles kay Rebecca. Lahat maganda, pero hinay-hinay ka lang sa pagkuha. Ang mahal kasi ng madamit na yan. Sabi ni Rebecca habang tinitingnan ang libo-libong presyo ng mga damit. Don't touch the tag price.
You need to look like you're one of us. We never look at the price tag. Hinawakan ni Charles ang braso niya. Napatango lang si Rebecca at nagkunwaring tumitingin ng madamit. Rebecca, I have something for you. Sigaw ni Jenny at patakbong lumapit kay Rebecca. Hinila niya ito at dinala sa lingerie section. Laking gulat na Rebecca nang abutan siya ng isang kulay pulang lingerie. Kakapiraso ang tela nito at kahit kailan, hindi naisip ni Rebecca na magsuot ng ganoon. Ate, come on, you should buy this para maging intimate ang mga gabi niyo ni Charles. Inabot ni Jenny ang pulang lingerie kay Rebecca. Sandali po ate, masyado pong mabilis ang mga ganitong bagay. Hindi po. Wait, don't tell me, hindi pa kayo nagkakaroon ng intimate. So, it's true? Wala pang nangyayari sa inyo ng kapatid ko? Nabitawan ni Jenny ang hawak niya. Mabilis namang pumagit na si Charles sa dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Rebecca at ibinalik kay Jenny ang lingerie na hawak nito. Please, this is your first time meeting her. Be nice. Pasigaw na sabi ni Charles sa kanyang kapatid. Tila ba na walang binata sa mood kaya naman, dinala na lang niya si Rebecca sa ibang store. Sorry Charles, nag-away pa kayo ng ate mo dahil sa akin. Sabi ni Rebecca. Hayaan mo na. Ganyan naman sila palagi. Tingin nila, umiikot lang ang buhay sa pamilya. Mag-aaral, mag-aasawa, mag-aanak. Napatigil sila sa paglalakad nang makarating sila sa isang malaking clothing store. Tradisyon kasi yon. Pinoy tayo, sabi ni Rebecca. Umiling si Charles at hinila si Rebecca sa fitting room, sabay abot ng madress sa kanya. Alam mo Rebecca, kung mabubuhay lang tayo sa ganoong kultura, parang wala tayong buhay para sa sarili natin. Ayoko ng gusto nila. Pakiramdam ko I don't have freedom to enjoy my life. Gusto kong magpakasaya, travel the world, magpakalasing, just enjoy. Naging seryoso ang tono ng boses ni Charles. Ibig mo bang sabihin, ayaw mo magkaanak? Tanong ni Rebecca. Yes, ayoko ng responsibilidad. That's why I hired you, to pretend na girlfriend ko. Nagkatitigan ang dalawa. Pero bakit ako Charles? Madaming mayaman, magandang babae dyan, mas sexy, classy yung dating. Pero ako pa rin ang napili mo, sabi ni Rebecca. Dahil hindi sila susunod sa gusto ko. I want the both of us to benefit. Kailangan mo ng pera? Ibibigay ko. Kailangan ko ng girlfriend? Ibibigay mo. Hindi ko pwedeng mapasunod ang mababaeng nakikilala ko lang sa bar. Marami silang lalaki. Paniguradong dudumi ang tingin sa kanya ng pamilya ko. Isa pa, I saw your resume na single ka. That's what I need. Paliwanag ni Charles. Makakaasa ka naman sa akin, Charles. Wala ako kahit sinong lalaking ini-entertain ngayon. Inuuna ko kasi ang pamilya at pag-aaral ko kaya... Napatigil si Rebecca nang biglang dumating si Jenny. Guys, I'm sorry about earlier. Maybe I crossed the line. I'm really sorry, sabi ni Jenny. Okay lang po yon. Gusto ko pa po munang makilala si Charles ng buo. Hindi po minamadali ang bagay na yon. Hindi ba, Charles? Sabi ni Rebecca at tumingin kay Charles. Yeah, tama ka. Hinawakan ni Charles ang bewang ni Rebecca. Isusukat ko lang tong gusto mong dress para sa akin. Sandali lang ha, sabi ni Rebecca. Tumango si Charles at sinarado ang pinto ng dressing room ni Rebecca. Humarap si Charles sa kanyang ate na kakaibang ngiti. What now? Tanong ni Charles sa ate niya. I like your girlfriend. I think mahal ka talaga niya. Komento ng ate ni Charles. Of course, mahal talaga namin ang isa't isa. I am also bringing her sa party ni James mamaya, sabi ni Charles. Napatigil sila at sabay na palingon kay Rebecca. Napakaganda ng dress na suot nito. Backless at hapit na hapit sa bewang kaya naman kitang-kita ang kurba ng katawan niya. Okay lang ba? Tanong ni Rebecca. Bagay sa'yo. Add to cart na yan, sabi ni Jenny. Yan ang suotin mo mamaya sa party. Magbihis ka na. And let's eat. Nagugutom na ako.
Sabat naman ni Charles. Tumango si Rebecca at agad na nagbihis. Nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant. Habang abala sa pagpili ng pagkain sila Jenny at Charles, ay nakatanggap ng message si Rebecca mula sa kanyang kapatid. Aabutin ng 5 oras ang surgery na yon. Napapikit si Rebecca at nagdasal. Hey, are you okay? Tanong ni Charles. Oo, okay lang ako. Napaayos ng upo si Rebecca. Anong order mo, Rebecca? Tanong ni Jenny. Itong blueberry cheesecake na lang. At saka iced coffee. Sagot ni Rebecca ngunit nanlaki ang mga mata niya. Sa presyo ng pagkain, ang order niya ay abutin na pala ng halos 1,000. I'll have a strawberry cake and cookies. Then Prof. Ikaw, Charles. Tumingin si Jenny sa kanyang kapatid na hindi pa rin makapag-decide ng kanyang kakainin. Brownies and the hot coffee. Malamig na sabi ni Charles. Napatango naman ang waitress na nasa harapan nila nang mailista niya ang mga order. You should come to our house, Rebecca. Saan ka pala mag-stay ngayon? Tanong ni Jenny. Sa condo ni Charles. Nahiyang sabi ni Rebecca sabay na patingin kay Charles. Oh, live-in na kayo? That's great. How about your family? Tanong ni Jenny. Pasimpleng sinipan ni Rebecca ang mapa ni Charles. She grew in a broken family, ate. Kaya, let's not talk about it. Sabi ni Charles, upang makatakas sa mga tanong ng kanyang ate. Dumating ang order nila at sabay-sabay silang kumain. Pagkatapos noon, ay nagpaalam na si Charles at Rebecca upang umalis. Napakadaming paper bag na dala ng mga ito sa sobrang daming pinamili ni Rebecca. Subukan mo kong takasan. I-reimburse mo lahat to. Pananakot ni Charles kay Rebecca habang inilalagay sa backseat ang mga binili nila. Hindi ako tatakas. Isa pa, kailangan ko ng pera. Sabi ni Rebecca at nauna nang sumakay sa passenger seat. Nagmaneho na si Charles patungo sa kondo nito. Napakalaking gusali ng kanilang pinuntahan. May cousin on this condo, kaya I get to live here for free. Sabi ni Charles at inilagay ang fingerprint nito sa lock ng pinto. Automatic na bumukas yun. Namangha naman si Rebecca sa laki ng lugar. Mamahalin din ang mga gamit ni Charles. Bakit naman hindi ka nagpatayo ng sarili mong bahay? Tanong kay Charles. Saan pa ako magtatayo ng bahay dito sa Manila? Wala nang available na lupa. Unless ipapagiba ko pa ang mga bahay dito. This condo is nice and malapit sa work ko. Kaya naman convenient. Sabi ni Charles at hinubad ang sapatos nito. Malinis naman pala sa bahay si Charles. Bulong ni Rebecca sa kanyang isipan. Inabutan siya ni Charles ng extra na tsinelas, ngunit malaki yun para sa paa niya. Pagtiyagaan mo muna yan, kaysa naman nakaapaa ka dito sa kondo ko. Malamig ang sahig. Nagulat naman si Rebecca dahil biglang naging caring ang tono ni Charles. Hinila na niya ang kanyang maleta. Dinala siya ni Charles sa isang kwarto. Put your clothes here. Bakante ang aparador na to, sabi ni Charles. Saan pala ako matutulog? Tanong naman ni Rebecca. Isa lang ang kama ko. I sleep here. Pwede kang matulog dito sa tabi ko or doon ka na lang sa couch, sa living room. Sabi ni Charles habang tinatanggal nito ang botones ng kanyang sleeve. Sige doon na lang ako sa sala mo. Sabi ni Rebecca at agad na tumalikod. Nakita niyang pumasok ng banyo si Charles. Agad niyang inayos ang mga damit niya doon. Isa-isa naman niyang tinanggal ang tag price ng mga bago niyang damit. Hinahanap ni Rebecca ang washing machine ni Charles, ngunit wala siyang nakita. Kahit sabong panlaba ay wala ito. Sakto namang bumukas ang pinto at tumambad si Charles na tanging tapis lang ng tuwalya ang suot. Charles, may washing machine ka ba dito? Nahihiyang tanong ni Rebecca at nag-iwas ng tingin kay Charles. Wala, nagpapalaundry ako dito sa kondo. Bakit? Kasi madaming labada na bagong damit. Ilagay mo na lang sa laundry basket ko. Kukuhanin naman ng mga tagalinis yan. Every other day may naglilinis ng kondo. Pero nagtetext sila sa akin ng oras ng linis nila dito. Ang galing naman pala. Komento ni Rebecca. Baka gusto mo munang lumabas. Magbibihis ako, sabi ni Charles.